Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan saan man kayo naroroon. Muli, samahan niyo po akong buklatin ang isang panibagong aklat ng buhay. Isang kwentong susubok sa ating pangunawa sa pag-ibig, tungkulin at pagpapatawad. Sabi nila, ang uniforme ay simbolo ng karangalan at katapangan. Pero paano kung ang bigat nito ay hindi lamang dahil sa responsibilidad sa bayan, kundi dahil din sa mga alaala ng isang pangakong binitiwan at isang pusong sinugatan? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Captain Aluncina Reyes at tuklasin kung paano ang isang ina ay maaaring maging mas matatag pa kaysa sa pinakamatibay na sundalo. Bumukas ang malaking pinto na yari sa nara ng engrandeng bulwagan ng Hacienda de Silvana. Huminto ang malamyos na tugtog ng violin, na tahimik ang mahihinang bulungan ng mga bisitang nakasuot ng kanilang mga pinakamamahaling damit. Lahat ng mga mata na kanina lamang ay nakatuon sa altar na puno ng mga puting bulaklak ay sabay-sabay na lumingon sa pinagmulan ng biglaang katahimikan. Isang babae ang nakatayo doon. Hindi siya nakasuot ng magarbong bestida, hindi siya nag-uumapaw sa mga alahas. Sa halip, suot niya ang kanyang malinis at plansadong uniforme ng Philippine Army. Ang kanyang ranggong kapitan ay buong pagmamalaking nakasabit sa kanyang mga balikat. Ngunit hindi siya ang dahilan ng kanilang pagkatulala. Ito ay ang dalawang batang lalaki na nasa magkabilang gilid niya. Bawat isa ay mahigpit na nakahawak sa kanyang kamay. Kambal, magkamukhang magkamukha, na may mga matang seryoso at tindig na diretso, tila mas sanay sa disiplina ng isang kampo militar kaysa sa karaniwang pagiging malikot ng mga bata. Hinaplos ni Captain Aluncina, sina Reyes ang ulo ng kanyang mga anak, sina Danum at Sinag. Huminga siya ng malalim, pinapakalma ang sarili. Ang hangin sa Tagaytay ay malamig. Ngunit hindi nito kayang palamigin ang determinasyon na nag-aalab sa kanyang puso. Hindi siya naparito para manggulo. Narito siya para sa katotohanan. Sinimulan niyang maglakad sa gitna. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ay may bigat at ritmo ng isang marchang pangmilitar. Ang tunog ng kanyang combat boots sa makintab na sahig ay tila isang tambol na nagbabadya ng isang digmaang hindi pa nagsisimula. Nakita niya ang mga mukha ng pagtataka, pag-uusisa at paghuhusga, ngunit hindi niya sila pinansin. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang tao sa dulo ng pasilyo sa tabi ng altar. Si Dante Makiling, ang lalaking minahal niya ng buong buo, ang lalaking nang iwan sa kanya sa isang maulang gabi, 5 taon na ang nakalipas, ang ama ng kanyang mga anak. Nakita ni Aluncina kung paano nawala ang kulay sa mukha ni Dante. Ang nangiti nito ay unti-unting naglaho, napalitan ng pagkabigla na hindi maitago. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Nagpapalipat-lipat ng tingin mula sa mukha ni Aluncina patungo sa dalawang maliliit na mukha sa tabi niya. Mga mukhang hindi maikakailang kopya ng sarili niyang mukha noong siya ay bata pa. Isang babaeng may edad na nakasuot ng eleganteng Filipiniana gown ang unang kumilos. Si Doña Consolacion Valderrama, ang ina ni Dante. Lumapit ito na may matigas na ekspresyon sa mukha. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. "Anong ginagawa mo rito, Kapitan?" tanong nito. Ang bawat salita ay may diin at pagbabanta. "Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang pumasok sa pribadong okasyon na ito?" Tumigil sa paglalakad si Aluncina. Ilang metro na lamang ang layo mula sa altar. Tiningnan niya ang donya ng may buong paggalang, ngunit walang bakas ng takot. "Naparito po ako bilang isang ina, Doña Consolacion," mahinahon niyang sagot. "Hindi po bilang isang sundalo." "Isang ina?" Tumawa ng mapakla ang matandang babae. "Wala kang lugar dito. Isa ka lamang multo ng nakaraan." Hindi pinansin ni Aluncina ang panuna. Ibinaling niya ang kanyang tingin kay Dante, na hanggang ngayon ay hindi pa rin makapagsalita.
Tila isang estatwang binuhusan ng malamig na tubig. Dante? Sabi ni Alonsina. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na kayang marinig ng lahat. Hindi ako naparito para humingi ng kahit ano. Hindi ako naparito para maningil. Isa lang ang kailangan ko. Hinila niya ng bahagya ang kanyang mga anak paharap. Gusto ko lang malaman nila kung sino ang kanilang ama. Sa hudyat na yon, isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Bumitaw sa kanyang kamay sina Danum at Sinag. Magkasabay silang humakbang pasulong, tumayo ng diretso sa harap ni Dante, at sa isang perpektong galaw na tila pinag-aralan ng paulit-ulit, itinaas nila ang kanilang kanang kamay sa tapat ng kanilang mga kilay. Isang perpektong saludo ng sundalo mula sa 25 taong gulang na bata. Ang tunog ng kolektibong paghinga ng mga bisita ay napuno sa buong bulwagan. Ngunit ang pinakamatinding reaksyon ay mula kay Dante. Isang tunog ang kumawala sa kanyang lalamunan. Isang tunog ng sakit at pagsisisi. Nakita ni Alonsina ang pagnginig ng kanyang mga balikat, ang pagbagsak ng lahat ng pader ng kayabangan na itinayo nito sa loob ng 5 taon. Ang simpleng kilos na yon ng kanyang mga anak ay mas malakas pa kaysa sa kahit anong sigaw o sumpa. Iyon ang katotohanang hindi niya matatakasan. Nakamit na ni Alonsina ang kanyang layunin. Dahan-dahan siyang tumalikod, hinawakang muli ang kamay ng kanyang mga anak, at nagsimulang maglakad palayo. Ang misyon niya ay tapos na. Ngunit bago pa man siya makarating sa pinto, isang boses ang pumigil sa kanya. Hindi ito ang galit na boses ni Doña Consolacion o ang basag na boses ni Dante. Ito ay isang boses na malinaw at matatag. Sandali. Lumingon si Alonsina. Nakita niya ang babaeng nakasuot ng puting traje de boda, ang nobya, si Amara Isabel Gonzaga. Nakatayo ito ngayon sa tabi ni Dante. Ang mga mata ay nakatitig ng diretso sa kanya. Walang emosyon. Tanging purong pag-uusisa. Lumapit ito ng ilang hakbang. At sa harap ng lahat ng kanilang mga bisita, sa gitna ng nawasak na kasal, tinanong nito si Alonsina sa isang boses na malinaw at malakas. Sino ka? Sino ka? Ang tanong ni Amara ay parang isang matinis na tunog na umalingaw-ngaw sa loob ng ulo ni Dante. Nananatili siyang nakatayo sa tabi ng altar. Ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa marmol na sahig. Hindi niya magawang gumalaw. Hindi niya magawang magsalita. Ang tanging naglalaro sa isip niya ay ang mga imahe, ang seryosong mukha ng 2 bata, ang kanilang perpektong saludo. Ang mga mata ni Alonsina na puno ng dignidad, hindi galit. Ang bawat paghinga sa loob ng bulwagan ay tila isang dagundong. Sa isang iglap, ang lahat ng hangin ay ninakaw mula sa kanyang mga baga. 5 taon. Biglang bumalik sa kanya ang alaala. Isang maulan at madilim na gabi sa Quezon City. Nakaupo siya sa loob ng kanyang kotse habang si Alonsina ay nakatayo sa labas. Basang-basa sa ulan, ang kanyang uniforme ay madilim dahil sa tubig. Hindi ko maintindihan, Dante, sabi nito noon. Ang boses ay nanginginig dahil sa lamig at sakit. Bakit? Tumingin lang siya sa manibela. Hindi magawang salubungin ang kanyang mga mata. At binitiwan niya ang mga salitang pumatay sa kanilang dalawa. Hindi ko kayang pakasalan ang isang babaeng laging naka-uniforme. Kailangan ko ng isang asawa na nasa tabi ko, hindi isang sundalo na laging nasa kampo. Ang kasinungalingan, ang duwag na dahilan, ang totoo ay ang boses ng kanyang ina na bumubulong sa kanyang tainga. Hindi siya nararapat sa pangalan natin, Dante. Isang hamak na sundalo. Huwag mong dungisan ang pamilya Makiling. Please, Dante, huwag mong gawin to. Pagmamakaawa ni Alonsina. At sa unang pagkakataon, nakita niya itong umiyak. Paano na tayo? Paano na ang... Hindi na niya ito pinatapos. Pinaandar niya ang makina ng kotse at iniwan itong mag-isa sa gitna ng bumubuhos na ulan. Ngayon, ang ulan na iyon
ay tila bumubuhos sa loob ng kanyang kaluluwa. Dante, anong tinitingin-tingin mo lang dyan? Ang matigas na boses ni Doña Consolacion ang pumunit sa kanyang pagbabalik-tanaw. Paalisin mo ang babaeng yan at ang kanyang mga bastardo. Ang salitang bastardo ay tumama kay Dante na parang isang sampal. Sa wakas, gumalaw siya. Humarap siya sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Inay, tama na. Anong tama na? Sigaw ng Donya. Ang kanyang muka ay namumula na sa galit. Sinira niya ang pinakamahalagang araw sa buhay mo. Ipalabas niyo sila sa mga gwardya. Ngunit huli na ang lahat. Ang pamilya Gonzaga ay nakapalibot na sa kanila. Ang ama ni Amara, isang matabang lalaki na may makapal na bigote, ay humarap kay Doña Consolacion. Consolacion, ano ang ibig sabihin nito? Galit na tanong nito. Ang kasunduan natin ay isang malinis na pagsasama ng pamilya. Hindi kami pumayag na ipasok ang anak namin sa isang pamilyang may ganitong iskandalo. Ito ay isang maliit na problema lamang, Don Ricardo. Sagot ng Donya. Pilit pinapanatili ang kanyang postura. Isang desperadang babae na humahabol sa pera. Hindi ito mukhang maliit na problema. Sa gitna ng sigawan, isang tunog ng pagkapunit ang narinig ng lahat. Lumingon sila at nakita si Amara. Hawak niya ang kanyang buke ng mga puting rosas at sa isang galaw na puno ng galit at paglaya, hinati niya ito sa dalawa. Ang mga talulot ay nagsikalat sa sahig. Tapos na ang palabas na to, sabi ni Amara. Ang kanyang boses ay malamig. Tumingin siya kay Dante, hindi na may pag-ibig, kundi may awa. Salamat, Captain Reyes, kung nasaan ka man. Pinalaya mo ako. Pagkatapos ay humarap siya sa kanyang mga magulang at kay Doña Consolacion. Sawang-sawa na akong maging isang premyo, isang kasangkapan para sa negosyo. Ang kasal na ito ay isang kasinungalingan. Itinapon niya ang mga sirang bulaklak sa paanan ni Dante. Pagkatapos, buong tapang siyang naglakad palabas ng bulwagan, hinahawi ang bawat bisitang madaanan. Iyon na ang hudyat. Nagsimulang mag-alisan ang mga bisita, nagbubulungan, ang iba ay nagpipigil ng tawa. Ang perpektong kasal ay naging isang sirko. Sa gitna ng kaguluhan, isang imahe ang nagnakaw ng atensyon ni Dante. Sa may pinto, nakita niya si Alonsina. Hindi ito nakatingin sa sigawan. Nakatalikod ito. Dahan-dahang inaalalayan ang kanyang mga anak palabas. Ang kanyang likod ay tuwid na tuwid. Isang testamento ng kanyang lakas at karangalan. Hindi man lang ito lumingon. At pagkatapos, nawala na sila. Ilang minuto pa, ang bulwagan na kanina'y puno ng buhay ay naging isang malawak na espasyong walang laman. Ang mga palamuti ay tila isang pangungutya. Ang 3 patong na cake ay nakatayo sa isang sulok, hindi nagalaw. Ang musika ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Iniwan siyang mag-isa ng lahat. Naupo si Dante sa unang baitang ng hagdan patungo sa altar. Isinubsob ang kanyang muka sa kanyang mga palad. Ang amoy ng mga nasirang rosas at natapong champagne ay sumasakit sa kanyang ilong. Nawasak na. Lahat. Ang kanyang kasal, ang kanyang pangalan, ang kanyang kinabukasan. Nang iangat niya ang kanyang paningin, may isang bagay na kumislap sa sahig, malapit sa kung saan tumayo ang kanyang mga anak. Dahan-dahan niya itong pinulot. Ito ay isang maliit na tansong butones. May nakaukit na agila sa gitna. Isang butones mula sa uniforme ng isang sundalo. Marahil ay nalaglag mula sa maliit na uniformeng pambata na suot ng isa sa kanila. Isinara niya ang kanyang palad sa paligid ng butones, naramdaman ang lamig at bigat nito. Ito ay totoo. Sila ay totoo. Ang kanyang mga anak. At sa unang pagkakataon, sa loob ng 5 taon, naramdaman ni Dante ang buong bigat ng kanyang kasalanan. Tahimik ang biyahe pabalik mula sa nasugbo. Sa salamin sa unahan, nakikita ni Alonsina ang 2 ulong magkadikit sa upuan sa likod.
Mahimbing nang natutulog sina Danum at Sinag, pagod sa hindi pangkaraniwang araw. Habang papalapit sila sa pamilyar na tarangkahan ng Camp Malaya, unti-unting gumaan ang bigat sa dibdib ni Alonsina. Ito ang kanyang mundo. Hindi ito kasing ganda ng Hacienda de Silvana. Ang mga gusali ay kulay abo at simple, ang mga kalsada ay sementado, at ang hangin ay amoy disiplina. Ngunit para sa kanya, ito ang pinakaligtas na lugar sa buong mundo. Ito ang kanyang tahanan. Ipinark niya ang kanyang sasakyan sa harap ng isang maliit na bungalow, isa sa mga quarters na nakalaan para sa mga opisyal. Ang mga sundalong nagroronda ay sumaludo sa kanya. Ngumiti siya at tumango. Dito, siya ay si Captain Reyes, isang pinunong iginagalang, isang imaheng malayo sa babaeng tinawag na multo ng nakaraan kanina lamang. Maingat niyang binuhat isa-isa ang kanyang mga anak papasok, isang babaeng nasa mga 40 na may maamo at mapag-arugang mukha ang sumalubong sa kanya sa pinto. "Sina anak? Kumusta?" Malamig na bati ni Ate Ginhawa, ang yaya na tumayong pangalawang ina sa kambal, simula nang isilang sila. "Ayos lang kami, ate." Pilit nang ngumiti si Alonsina. "Tulungan mo na lang akong ihiga sila." Matapos mailatag ang mga bata sa kanilang kama, lumabas si Alonsina sa maliit nilang sala. Doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw, nagsimula siyang magtanggal ng kanyang uniforme. Tinanggal niya ang kanyang sombrero. Sunod ang mga epaulet na may marka ng kanyang ranggo. Inilapag niya ito ng maayos sa mesa. Pagkatapos ay kinalag niya ang pagkakatali ng kanyang buhok at bumagsak ito sa kanyang mga balikat. Tumingin sa kanya si Ate Ginhawa. Ang mga mata ay puno ng pag-unawa. "Gusto mo ba ng kape?" Isang tango lang ang naisagot ni Alonsina. Nang iabot sa kanya ni Ginhawa ang mainit na tasa, doon na bumigay ang lahat ng lakas na ipinon niya buong araw. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang mag-alsabalutan. Ang mga luhang hindi niya pinakawalan sa harap ni Dante, sa harap ni Doña Consolacion, sa harap ng daan-daang mapanghusgang mga mata, ay malaya na ngayong dumaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi ito mga luhang maingay, ito ay mga luhang tahimik, ngunit mas malalim pa ang sakit. Niyakap siya ni Ate Ginhawa. "Ilabas mo lang, Sina. Ilabas mo lang lahat." At sa yakap ng nag-iisang taong nakasaksi ng lahat ng kanyang paghihirap, humagulgol si Captain Alonsina Reyes. Nang maglaon, nang medyo kumalma na siya, isang maliit na boses ang tumawag sa kanya. "Mama?" Si Sinag. Nakatayo ito sa may pintuan ng kwarto, kinukusot ang kanyang mga mata. Sa likod niya ay si Danum. Agad na pinunasan ni Alonsina ang kanyang mga luha at pinilit ngumiti. "Anak, bakit gising pa kayo?" Lumapit ang dalawa at umupo sa tabi niya. "Mama, yung lalaki po ba kanina?" Simula ni Danum, ang mas tahimik sa dalawa. "O ay dinamumamumumam ko. Siya po ba?" Hindi na kailangang tapusin ng bata ang tanong. Alam na ni Alonsina. Huminga siya ng malalim. Oras na. Hinawakan niya ang mga kamay ng kanyang mga anak. "Oo, mga anak. Ang pangalan niya ay Dante. Siya ang dahilan kung bakit kayo nandito sa mundo." Nagkatinginan ng kambal, sinusubukang intindihin ang bigat ng kanyang mga salita. "Babalik po ba siya?" Tanong ni Sinag. Isang tanong na hindi masagot ni Alonsina. Samantala, sa isang madilim na opisina sa Makati, daan-daang kilometro ang layo mula sa Camp Malaya, umupo si Dante sa harap ng kanyang lamesa. Ang kanyang perpektong ayos na buhok ay magulo na. Ang kanyang mamahaling suit ay nilukot na niya. Sa harap niya ay isang brown envelope na kararating lang. Binuksan niya ito at inilabas ang mga dokumento sa loob. Ito ang resulta ng agarang investigasyon na ipinagawa niya sa isang pribadong tiktik. Binasa niya ang mga nakasulat at ang bawat salita ay parang suntok sa kanyang sikmura. Pangalan: Kapitan Alonsina, C. Reyes Katayuan. Single, mga anak.
1. Danum R. Monteverde, 2. Sinag R. Monteverde lugar ng kapanganakan, Station Hospital, Camp Malaya, Fort Bonifacio pangalan ng ama. Nakasaad bilang unknown, isinara niya ang folder. Ipinanganak sa loob ng kampo, pinalaki ng mag-isa. Ang pangalan niya ay wala kahit saan. Para sa batas at para sa mundo. Hindi siya umiiral sa buhay ng mga batang yon. Isang galit na hindi niya naramdaman noon ang biglang umakyat sa kanyang pagkatao. Galit sa kanyang ina, ngunit higit sa lahat, galit sa sarili niya. Hindi na siya nag-isip pa. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse at mabilis na lumabas ng opisina. Nagmaneho siya ng walang direksyon hanggang sa ang mga ilaw ng syudad ay napalitan ng kadiliman ng probinsya. Hindi niya namalayan kung saan siya papunta, ngunit alam ng puso niya ang kanyang destinasyon. Makalipas ang halos 2 oras, huminto ang kanyang sasakyan sa harap ng isang malaking tarangkahan na may mga sundalong nagbabantay. Bumaba siya ng kotse. Ang malamig na hangin ay sumalubong sa kanya. Lumapit siya sa guardhouse. "Sir, ano pong kailangan nila?" Tanong ng sundalo, magalang ngunit alerto. "Gusto kong makausap si Captain Aluncina Reyes," sabi ni Dante. "May appointment po ba kayo, sir? At saka, visiting hours are over." "Hindi, wala." Aminado ni Dante na pagtatanto kung gaano siya kawalang kapangyarihan sa lugar na ito. "Pwede bang sabihin mo na lang na nandito si Dante Makiling?" "Pasensya na po, sir. Hindi po kami pwedeng basta-basta magpapasok. Mahigpit po ang patakaran." Nagpumilit pa si Dante, ngunit matatag ang mga gwardya. Wala siyang nagawa kundi bumalik sa kanyang kotse. Mula doon, sa labas ng bakod, kitang-kita niya ang mga ilaw ng mga gusali sa loob. Sa isa sa mga ilaw na yon ay ang babaeng sinaktan niya. Sa isa sa mga ilaw na yon ay ang mga anak na ngayon lang niya nakilala. Napakatapit nila, ngunit parang 1,000 pader ang nakaharang sa pagitan nila. Sinuntok ni Dante ang manibela sa sobrang frustrasyon. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang mas bilanggo pa siya kaysa sa mga taong nakatira sa loob ng kampong yon. Ang unang reaksyon ni Dante ay gawin ang nag-iisang bagay na alam niya kung paano gawin. Ang gumamit ng pera. Kung hindi siya makapasok sa pinto, marahil ay kaya niyang bilhin ang daan papasok. Kinabukasan, isang malaking delivery truck ang huminto sa harap ng tarangkahan ng Camp Malaya. Laman nito ang lahat ng maaaring gustuhin ng isang 5 taong gulang na bata. Mga laruang debaterya, video games, bisikleta, at mga damit na may tatak na mas mahal pa sa isang buwang sahod ng karaniwang sundalo. Ang utos ni Dante sa delivery man ay simple. "Ibigay mo yan kay Captain Aluncina Reyes. Sabihin mo para sa mga anak niya." Umupo siya sa kanyang kotse sa di kalayuan, naghihintay, umaasang ito na ang magiging susi. Ngunit pagkalipas ng kalahating oras, ang parehong truck ay lumabas muli ng kampo. Puno pa rin. Bumaba ang driver at lumapit sa bintana ni Dante, iniaabot ang isang maliit na sobre. "Pinapabigay po ni Captain, sir," sabi ng driver. Binuksan ito ni Dante. Walang sulat. Ang laman lang nito ay ang resibo ng lahat ng kanyang binili. At sa ibaba, sa isang pamilyar at matatag na sulat kamay, ay may isang salitang nakasulat sa pulang tinta. "Returned." Napahawak ng mahigpit si Dante sa manibela. Ang simpleng salitang iyon ay mas masakit pa kaysa sa isang sigaw. Ngayon niya naintindihan. Ang pera niya, ang kapangyarihan niya, ay walang silbi dito. Ang kaharian ni Aluncina ay may ibang mga batas, kaya kinabukasan, sinubukan niya ang ibang taktika. Dumating siya sa tapat ng Camp Malaya ng 8:00 ng umaga. Hindi na siya lumapit sa mga gwardiya. Hindi na siya nagpumilit. Pumili lang siya ng isang lugar sa kabilang kalsada, sa ilalim ng isang puno ng akasya, at doon siya tumayo. Tahimik, nag-iisa, naghihintay.
Ganoon ang naging rutina niya sa mga sumunod na araw. Darating sa umaga, aalis sa gabi. Ang mga sundalong nagbabantay ay nasanay na sa kanyang presensya. Sa una ay pinagtitinginan siya, ngunit kalaunan ay tila naging bahagi na lang siya ng tanawin. Ang mayamang lalaki sa kanyang mamahaling kotse na nakatayo sa labas ng kampo na parang isang rebulto. Isang hapon, bumuhos ang malakas na ulan. Ang parehong ulan na nagpapaalala sa kanya ng gabing yon. Ngunit ngayon, hindi siya sumilong sa kanyang kotse. Nanatili siyang nakatayo. Hinahayaan ng bawat patak na basain ang kanyang damit, ang kanyang buhok, ang kanyang mukha. Tila ba sinusubukan niyang hugasan ang kasalanang matagal na niyang dinadala. Sa loob ng kanyang opisina, sa ikalawang palapag ng administration building, itinutok ni Alonsina ang kanyang binocular sa lalaking nakatayo sa gitna ng ulan. Napakagatlabi siya. Isang bahagi niya ang gustong magalit. Isipin na isa lamang itong palabas. Ngunit ang isa pang bahagi, isang maliit at nakatagong bahagi ng kanyang puso, ay nakakaramdam ng awa. "Mama, look! The man is getting wet," sabi ni Danu mula sa kanyang tabi, nakadungaw din sa bintana. "He might get sick," dagdag ni Sinag, na may pag-aalala sa boses. Inilayo ni Alonsina ang binocular. "Hayaan niyo siya. Malaki na siya," sabi niya. Ngunit ang kanyang boses ay walang kasiguraduhan. Hindi niya maintindihan kung ano ang sinusubukang patunayan ni Dante. Kinabukasan, naroon na naman si Dante. Tuyo na ang damit. Ngunit ang determinasyon sa kanyang mga mata ay hindi nagbago. At sa araw na yon, isang bagay ang nangyari. Hapon na at abala ang mga bata sa paglalaro ng bola sa isang maliit na parke malapit sa tarangkahan. Sa isang malakas na sipa ni Danum, gumulong ang bola ng mabilis, lumusot sa siwang sa ilalim ng gate at tumawid sa kalsada. Diretso itong tumama sa sapatos ni Dante. Napayuko siya at pinulot ang bola. Tumingin siya sa mga bata sa loob ng gate. Si Danum ay nahihiya-hihiyang nagtatago sa likod ng isang poste. Ngunit si Sinag, ang mas matapang at palakaibigan sa dalawa, ay hindi nag-atubili. Tumakbo ito papalapit sa gate. "Kuya Guard, sandali lang po. Kukunin ko lang po yung bola," paalam nito sa gwardiya. Dahil kilala na ng lahat ang kambal, pinagbuksan ito ng maliit na pinto. Lumabas si Sinag at tumakbo papunta sa kabilang kalsada. Huminto siya sa harap ni Dante, tinitingala ang matangkad na lalaki na ilang araw na niyang nakikita mula sa malayo. Nakatitig lang si Dante sa kanya. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis. Ito na, ang kanyang anak. 1 metro lang ang layo. Ang mga mata nito, ang ilong, ang hugis ng mukha. Siya nga, siya na nasa isang maliit na bersyon. "Hello po," magalang na bati ni Sinag, hindi natatakot. "That's our ball." Dahan-dahang lumuhod si Dante para maging kapantay ng bata. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang iniaabot ang bola. Heto na ang bola niyo," sabi ni Dante. Ang kanyang boses ay garalgal at halos hindi lumabas. Kinuha ni Sinag ang bola, ngunit hindi siya umalis. Tinitigan niya si Dante ng malapitan. Ikiniling ang kanyang ulo na parang isang kuryosong ibon. At pagkatapos ay itinanong niya ang tanong na nagpabagsak sa lahat ng depensa ni Dante. "Ikaw po ba yung laging nandyan? Bakit po?" Ang tanong ni Sinag ay nanatiling nakabitin sa hangin. Bago pa man makasagot si Dante, isang boses na pamilyar at may awtoridad ang tumawag mula sa gate. "Sinag! Danum! Pumasok na kayo! Oras na para magmeryenda." Si Alonsina. Nakatayo siya sa may guardhouse. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim na nakatuon, hindi sa kanyang mga anak, kundi kay Dante. Isang malinaw na babala. Agad na tumakbo si Sinag papasok. Dala-dala ang bola. Sumunod si Danum. Muling tumingin si Dante sa babaeng nasa di kalayuan. Tumangulang ito ng bahagya sa gwardiya bago tumalikod
at naglakad palayo. Kasunod ang kambal. Tapos na ang kanilang pagkikita. Ngunit ang katahimikan ay hindi nagtagal. Kinabukasan, habang si Alonsina ay nasa gitna ng pag-iinspeksyon sa mga bagong recruit sa training grounds, isang bagay na hindi pangkaraniwan ang gumambala sa kanila. Isang makintab na itim na Mercedes-Benz ang pumasok sa tarangkahan. Dahan-dahang gumugulong sa maalikabok na kalsada ng kampo na para bang isang reyna na dumadalaw sa lupain ng mga hamak na alipin. Huminto ito sa gilid ng field. Ang kotse ay tila isang itim na perlas. Sa gitna ng buhanginan, isang simbolo ng kapangyarihan na wala sa lugar. Bumukas ang pinto sa likuran at bumaba si Doña Consolacion Valderrama. Nakasuot ito ng puting-puting bestida at malaking salamin sa mata. Ang bawat kilos niya ay may kalkuladong yabang. Naglakad siya papalapit kay Alonsina na parang pagmamay-ari niya ang lupaing kanyang tinutuntungan. Sumenya si Alonsina sa kanyang tenyente na ipagpatuloy ang drill. Hinarap niya ang paparating na panganib nang may tindig ng isang sundalo. Doña Valderrama, bati ni Alonsina, formal at walang emosyon. Hindi ko inaasahan ang inyong pagbisita. Talaga ba, Captain? Tinanggal ng Donya ang kanyang salamin. Ipinapakita ang mga matang nanlilisik sa galit. Sa tingin ko ay alam na alam mo kung bakit ako narito. Tapusin na natin ang palabas na ito. Ano ang gusto mo? Pera? Hindi natinag si Alonsina. Wala po akong kailangan sa inyo. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa Donya. Huwag na tayong maglokohan. Lahat ng tao ay may presyo, lalo na ang mga taong desperado. Binuksan nito ang kanyang mamahaling handbag at inilabas ang isang checkbook at isang fountain pen. Pumirma siya sa isang blankong tseke at iniabot ito kay Alonsina. Punan mo, utos niya. Ang boses ay puno ng paghamak. Kahit magkano, isulat mo ang halaga na kailangan mo para mawala ka na lang na parang bula kasama ang mga bata. Tinitigan ni Alonsina ang tseke. Ang pirma ni Consolacion Valderrama ay matalas at arogante. Katulad niya, para sa Donya, ito na ang solusyon. Isang simpleng transaksyon, ngunit para kay Alonsina, ito ay isang insulto na mas malalim pa sa kahit anong sugat. Dahan-dahan niyang kinuha ang tseke mula sa kamay ng Donya. Ngunit sa halip na ilagay sa kanyang bulsa, itinaas niya ito sa pagitan ng kanyang hinlalaki at hintuturo, at sa harap mismo ng mga mata ni Doña Consolacion, pinunit niya ito sa dalawa. At pinunit niya ulit. Ang tunog ng papel na pinupunit ay ang tanging maririnig sa pagitan nilang dalawa. Ang mga piraso ay nahulog sa lupa na parang mga puting dahon. Hindi mabibili ang pagkatao ng mga anak ko, sabi ni Alonsina. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit matatag na parang bakal. At lalong hindi mabibili ang karangalan ko. Ang mukha ni Doña Consolacion ay namula sa galit. Ito ang unang pagkakataon na may isang taong tumanggi sa kanyang kapangyarihan. Ang tapang mo, sabi ng Donya. Ang bawat salita ay may halong lason. Akala mo ba yang uniforme mo ang magliligtas sa'yo? Ang karangalan? Walang halaga yan sa totoong mundo. Humakbang siya palapit. Ang mukha niya ay ilang pulgada na lang mula kay Alonsina. Baka nakakalimutan mo, Captain Reyes? Bulong niya, may pagbabanta. Ang gobyerno ay maraming kaibigan, ang pamilya, makiling. Isang tawag lang, at ang buong karera na pinaghirapan mo ay maaaring maglaho. Tingnan natin kung gaano katatag ang uniforme mo kapag wala ka ng career na poprotektahan. Hindi kumurap si Alonsina. Sinalubong niya ang tingin ng matandang babae. Gawin niyo ang gusto niyong gawin, hamon niya. Pero hindi ako aatras. Hinding-hindi. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Doña Consolacion. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Kung yan ang gusto mo. Tumalikod na ito at naglakad pabalik sa kanyang kotse nang may parehong yabang. Sumakay ito at isinara ang pinto.
Habang papataas ang bintana, kitang-kita pa rin ni Alonsina ang mapanganib ng ngiti sa mukha nito. Nang makaalis na ang sasakyan, naiwan si Alonsina na nakatayo sa gitna ng training grounds. Ang mga piraso ng tseke ay nililipad ng hangin sa kanyang paanan. Nanalo siya sa laban na iyon, ngunit alam niya sa kanyang puso na ang digmaan ay ngayon pa lamang nagsisimula. Sa loob ng papalayong Mercedes-Benz, kinuha ni Doña Consolacion ang kanyang telepono at nag-dial ng isang numero. "Hello?" sabi niya nang may sumagot sa kabilang linya. Hindi gumana ang plano A. Ituloy na natin ang napag-usapan. Nakinig siya sandali. Pagkatapos ay nagsalita muli. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelo. "Gawin mo na ang sinabi ko." Patuloy ang naging ritual ni Dante sa labas ng kampo. Ngunit hindi na lamang siya basta naghihintay. Siya na ngayon ay isang masugid na tagamasid. Sa bawat araw na lumilipas, mas nakikilala niya ang kanyang mga anak mula sa malayo. Nalaman niyang si Danum ang mas mahinahon, ang laging may hawak na libro o abala sa pagguhit. Si Sinag naman ang mas maliksi, ang laging tumatakbo, umaakyat, at unang sumusubok sa lahat ng bagay. Pinapanood niya sila sa kanilang paglalaro, sa kanilang pagtawa, sa kanilang simpleng buhay sa loob ng kampo. At sa bawat sandaling iyon, mas lumalalim ang kirot sa kanyang puso, ang kirot ng panghihinayang sa 5 taon na sinayang niya. Isang hapon, sa isang open field kung saan nag-eensayo ang mga sundalo para sa obstacle course, pinayagan ni Alonsina ang kambal na maglaro sa di kalayuan. Tuwang-tuwa ang mga ito habang sinusubukang gayahin ang mga sundalong nag-eehersisyo. Mula sa kanyang kinatatayuan sa kabilang kalsada, nakangiting pinapanood ni Dante ang kanyang mga anak. Si Danum ay maingat na gumagapang sa ilalim ng isang net, habang si Sinag ay sinusubukang balansehin ang sarili sa isang mababang kahoy na beam. "Dahan-dahan lang, Sinag!" Narinig niyang sigaw ni Alonsina na nakaupo sa isang bench malapit sa mga bata. Ngunit huli na, sa isang maling tapak, nawalan ng balanse si Sinag. Hindi, si Danum pala. Si Danum, ang kanyang tahimik na anak, ang sumubok sa beam. Nahulog ito sa damuhan at ang sumunod na tunog ay isang malakas at nakakataranta na iyak ng isang bata. Para kay Dante, ang iyak na yon ay parang isang putok ng baril na direktang tumama sa kanyang dibdib. Nawala ang lahat sa kanyang isipan, ang mga gwardiya, ang mga patakaran, ang pader na naghihiwalay sa kanila. Ang tanging nakikita niya ay ang kanyang anak na nasasaktan. Bago pa man niya mapagtanto ang kanyang ginagawa, tumatakbo na siya patawid ng kalsada, diretso sa tarangkahan. "Sandali, sir! Bawal po!" Sigaw ng gwardiya. Ngunit hindi siya napigilan. Nilagpasan niya ang guardhouse. Ang kanyang mga paa ay mabilis na tinahak ang daan patungo sa field. Lahat ng mga sundalong nag-eensayo ay napahinto. Nagtataka sa lalaking nakasuit na desperadong tumatakbo. Naunahan pa niya si Alonsina na makarating sa tabi ni Danum. "Anak, anong nangyari? Saan masakit?" Aligagang tanong ni Dante. Lumuhod siya sa tabi ng bata. Humahagulgol si Danum habang nakaturo sa kanyang tuhod. May maliit na sugat doon. Gasgas lang. Ngunit para sa isang bata, ito na ang pinakamasakit na bagay sa mundo. May bahid ng dugo. Walang pakialam si Dante kung madumihan man ang kanyang mamahaling pantalon. Hinawakan niya ng buong ingat ang binti ng kanyang anak. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang balat nito, ang init, ang pagiging totoo. "Tahan na. Nandito na. Nandito na ako," sabi ni Dante. Ang boses ay nanginginig. Hindi niya alam ang sasabihin. Hindi niya alam ang gagawin. Dumating si Alonsina, dala ang isang maliit na first aid kit. Huminto siya nang makita ang eksena sa harap niya. Si Dante. Ang makapangyarihang si Dante Makiling, na ngayon ay mukhang litong-lito at walang magawa habang pinapakalma ang isang umiiyak na bata. Walang nagsalita,
sa pagitan nilang dalawa. Kinuha ni Alonsina ang bulak at povidone iodine. Ngunit bago pa man niya ito mailapat, kinuha ito ni Dante mula sa kanyang kamay. Ako na, pakiusap niya. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo. Nag-aalangan man, ay hinayaan siya ni Alonsina. Ang mga kamay ni Dante, na sanay sa pagpirma ng mga kontrata at paghawak ng mga papeles, ay nanginginig habang marahan niyang nililinis ang sugat ni Danum. Medyo mahap dito, champion. Bulong niya sa bata. Pero saglit lang, kaya mo yan, di ba? Matapang ka. Unti-unting tumahan sa pag-iyak si Danum. Marahil ay mas dahil sa malambing na boses ng ama kaysa sa gamot. Matapos linisin, maingat na nilagyan ni Dante ng band-aid na may cartoon character ang sugat. Nang matapos, hindi binitiwan ni Dante ang binti ng bata. Tumingala siya at sinalubong ang mga mata ni Alonsina na tahimik na nagmamasid sa buong pangyayari. Sa kanilang mga mata, nagtagpo ang 1,000 emosyon, pagsisisi, pag-aalinlangan, at isang panandaliang pag-unawa na hindi na kailangan ng mga salita. Ang tulay sa pagitan nila ay ang kanilang anak. Gabi na. Inutusan ni Alonsina ang mga guwardiya na palayain na si Dante. Nang gabing iyon, habang naghahanda si Dante na umuwi, pagod, ngunit may kakaibang gaan sa puso, tumunog ang kanyang telepono. Isang numero na hindi pamilyar. Sinagot niya ito. Hello? Pumunta ka sa gate. 5 minuto? Boses ni Alonsina. Pagkatapos ay ibinaba na nito ang tawag. Nagmamadaling bumaba ng kotse si Dante. Sa tarangkahan, sa likod ng mga rehas na bakal, nakita niya si Alonsina at sa tabi nito, ang kambal. Sinabi nila na gusto kanilang kausapin, sabi ni Alonsina, diretso ang tingin. Lumapit si Danum at sinag sa gate. Thank you po sa paggamot sa akin kanina, mahinang sabi ni Danum. Ngumiti si Dante, isang tunay na ngiti. Walang anuman yun. Mag-iingat ka na sa susunod, ha? Okay ka na po ba? Hindi ka na po basa? Sabi naman ni Sinag, tinutukoy ang pagkakatayo ni Dante sa ulan kahapon. Tumawa ng bahagya si Dante. Okay na ako. Sa loob ng 5 minuto, nagkwentuhan sila tungkol sa mga simpleng bagay, ang paborito nilang pagkain, ang kanilang mga alagang aso sa kampo, ang mga bituin. At sa buong panahong iyon, nakatayo lang si Dante sa labas, si Alonsina, at ang mga bata sa loob, pinaghihiwalay ng bakal na harang. Ngunit sa unang pagkakataon, naramdaman ni Dante na mas malapit siya sa kanila kaysa dati. Oras na, sabi ni Alonsina, tinatapos ang sandali. Sige po, paalam, sabi ni Dante sa mga bata. Bye po, sabay nilang sabi. Papasok na sana sila nang biglang tumunog ulit ang telepono ni Dante. Sa pagkakataong ito, ang kanyang personal na assistant ang tumatawag. Sinagot niya ito habang nakatingin pa rin sa papalayong mag-iina. Yes, David? Ang boses sa kabilang linya ay balisa. Sir, you need to see this. The news? It's all over the business channels. After the wedding fiasco, 2 sa mga pinakamalaki nating international partners, they're pulling out their investments. Our stocks are plummeting. Nawala ang ngiti sa mukha ni Dante. Ang sandaling pag-asa ay biglang nabalot ng dilim habang pinapanood niya ang ilaw mula sa tahanan ni Alonsina. Napagtanto niya na kasabay ng dahan-dahang paghilom ng kanyang personal na buhay, ang imperyong binuo ng kanyang pamilya ay nagsisimula namang gumuho. Ang mga sumunod na linggo ay naging isang malaking pagsubok para kay Alonsina. Sa isang banda, naroon ang unti-unting paglambot ng kanyang puso. Pinahihintulutan na niya ang maikling gate-side talks sa pagitan ni Dante at ng kambal tuwing hapon. Nakikita niya ang saya sa mga mata ng kanyang mga anak sa tuwing kausap nila ang kanilang ama. Ngunit sa kabilang banda, naroon ang banta ni Doña Consolacion, isang madilim na ulap na nagbabadyang bumuhos anumang oras. Isang umaga,
Habang nagkakape si Alonsina sa maliit na kantin sa loob ng kampo, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanyang pangalan. Captain Reyes? Napalingon siya at halos mabitawan ang kanyang tasa sa gulat. Nakatayo sa kanyang harapan, nakasuot ng simpleng blusa at pantalon, ay si Amra Isabel Gonzaga. Agad na tumayo si Alonsina, ang kanyang postura ay naging alerto. Miss Gonzaga, anong ginagawa mo rito? Relax, Captain. Wala akong masamang intensyon. Ngumiti si Amra, isang ngiting malungkot. Pwede ba akong makiupo? Saglit lang. Nag-aalangan man ay tumango si Alonsina. Umupo si Amra sa kanyang tapat. Inilapag ang kanyang handbag sa mesa. Sa loob ng ilang sandali, tinitigan lang nila ang isa't isa. Ang babaeng dapat ay pakakasalan ni Dante at ang babaeng naging ina ng kanyang mga anak. Paano ka nakapasok dito? Tanong ni Alonsina. Kaibigan ng tatay ko ang kampo komandante. Sagot ni Amra. Huwag kang mag-alala. Hindi ito alam ng mga makiling. Huminga ng malalim si Amra bago nagsalita. Naparito ako para humingi ng tawad. Kumunot ang noo ni Alonsina. Para saan? Dahil kung hindi ka dumating sa kasal na yon, sabi ni Amra, marahil ay kasal na kami ngayon. At marahil ay habang buhay akong magiging bilanggo sa isang kasal na walang pag-ibig. Natigilan si Alonsina. Hindi ito ang inaasahan niyang marinig. Ang kasal namin ni Dante, pagpapatuloy ni Amara, ay hindi dahil sa pag-ibig. Isa itong business deal, Captain. Ang pamilya ko, we were on the verge of bankruptcy. Ang kasal na yon ang tanging paraan para isalba ang pangalan at yaman na iniwan ng lolo ko. At si Doña Consolacion, alam niya yon. Ginamit niya ang desperasyon namin para makuha ang gusto niya, isang manugang na mula sa tamang pamilya. Habang nagsasalita si Amara, nakita ni Alonsina ang bigat at sakit sa kanyang mga mata. Siya man, sa sarili niyang paraan, ay isang biktima. Hindi ko mahal si Dante, pag-amin ni Amara. At alam kong hindi niya rin ako mahal. Sa mga panahong magkasama kami, laging may anino sa kanyang mga mata. Ngayon, alam ko na. Ikaw ang anino na yon, Captain. Ikaw at ang mga anak niyo. Uminom ng tubig si Amara bago nagpatuloy. Nang dumating ka sa simbahan, oo, nagulat ako, nagalit. Pero habang tumatagal, isang pakiramdam ang nanaig. Pasasalamat. Dahil binigyan mo ako ng dahilan para tumakas. Binigyan mo ako ng lakas ng loob na tapusin ang isang kasinungalingan. Tahimik lang na nakikinig si Alonsina. Unti-unting tinatanggap ang lahat ng revelasyon. Hindi ako naparito para humingi ng tawad. Paglilinaw ni Amara. Naparito ako para magpasalamat at para bigyan ka ng babala. Biglang naging seryoso ang mukha ni Amara. Nawala ang lungkot at napalitan ng pag-aalala. Kilala ko si Doña Consolacion. Ang tingin niya sa buhay ay isang laro ng chess at lahat tayo ay mga pawn niya. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Akala niya, kontrolado niya ang lahat. Ang pagbagsak ng kasal ay isang malaking sampal sa kanyang ego at ang isang taong katulad niya ay hindi marunong matalo. Tumingin si Amara ng diretso sa mga mata ni Alonsina. Mag-ingat ka sa kanya, Captain. She never loses. Gagawin niya ang lahat para manalo. Kahit pa ang ibig sabihin yon ay ang pagsira sa buhay mo. Ang babala ni Amara ay tila isang malamig na kamay na humaplos sa batok ni Alonsina. Ito ang kumpirmasyon sa takot na matagal na niyang nararamdaman. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, inihatid ni Alonsina si Amara sa gate. Bago ito sumakay sa kanyang kotse, muli itong humarap. Sana maging masaya kayo, sabi ni Amara, at sa pagkakataong ito, ang kanyang nangiti ay totoo na. Kayong apat. Habang pinapanood ni Alonsina ang papalayong sasakyan, naramdaman niya ang isang kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Ang digmaan ay hindi na lamang sa pagitan niya at ng mga makiling.
May mga inosenteng taong nadadamay. Pagbalik niya sa kanyang opisina, isang sundalo ang sumalubong sa kanya. May dalang isang makapal na brown envelope na may opisyal na selyo ng Armed Forces of the Philippines. "Pinapabigay po sa inyo, ma'am," sabi ng sundalo. "Mula po sa General Headquarters." Kinuha ni Alonsina ang sobre. Malamig ito sa kanyang mga kamay. Kinakabahan, dahan-dahan niyang pinunit ang selyo. Ang papel sa loob ng sobre ay makapal at formal. Sa itaas, nakaukit ang agila at ang mga salita. General Headquarters, Armed Forces of the Philippines. Habang binabasa ni Alonsina ang mga nakasulat, unti-unti niyang naramdaman ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Subject, reassignment order. Ang mga salita ay tila lumulundag mula sa pahina. 2. Captain Alonsina, C. Reyes, Infantry, from Office of the Chief of Staff. You are hereby directed to report to the 1st Infantry Tabak Division, stationed in Camp Sangan, Labangan, Zamboanga del Sur, effective immediately. This reassignment is crucial for Operation Pacific Eagle Philippines. Hindi na niya tinapos basahin. Basilan, Mindanao. Ang kanyang puso ay tila huminto sa pagtibok. Ito na. Ito na ang ganti ni Doña Consolacion. Hindi ito isang simpleng reassignment. Ito ay isang pagpapatapon. Ipinapadala siya sa isa sa mga pinakaaktibong combat zones sa bansa. Isang lugar na daan-daang milya ang layo mula sa kanyang mga anak. Effective immediately. Ang mga salitang iyon ay parang isang martilyo na paulit-ulit na pumupukpok sa kanyang ulo. Kailangan niyang umalis kaagad. Iiwan niya sina Danum at Sinag. Ang imahe ng kanilang mga muka ay biglang sumagi sa kanyang isipan. Paano niya sasabihin sa kanila? Napasandal siya sa kanyang upuan. Ang sulat ay nanginginig sa kanyang mga kamay. Sa kabila ng kanyang pagsasanay bilang sundalo, sa kabila ng lahat ng panganib na hinarap niya, wala siyang naramdamang takot na katulad nito. Ito ay takot hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang mga anak. Ito ang plano ng Donya, ang paghiwalayin sila. Sa kabilang banda, si Dante ay nasa gitna ng isang board meeting na puno ng tensyon. Ang mga numero sa screen ay lahat pula. Ang mga mukha ng board members ay lahat malungkot. Ang imperyo ng makiling ay unti-unting bumabagsak. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa kanyang pribadong investigador. "Sir, urgent. May nalaman ako. Check your email." Nagpaalam siya sandali at lumabas ng meeting room. Nang buksan niya ang kanyang email, isang pangalan ang agad na nakakuha ng kanyang atensyon. Isang pangalan ng isang mataas na opisyal na general sa AFP, isang kilalang malapit na kaibigan ng kanyang ina. At sa ilalim nito, isang kopya ng isang opisyal na dokumento. Ang reassignment order ni Alonsina. Isang nag-aalab na galit ang biglang sumabog sa loob ni Dante. Isang galit na mas matindi pa kaysa sa naramdaman niya noong araw ng kasal. Hindi ito galit ng isang negosyanteng nalulugi. Ito ay galit ng isang ama. Hindi na niya inisip pa ang board meeting. Tumakbo siya palabas ng gusali, sumakay sa kanyang kotse at pinaharurot ito pauwi. Ang mga gulong ay umuugong sa galit. Pagdating niya sa mansyon ng mga makiling, bumaba siya ng kotse at pumasok sa bahay na parang isang bagyo. "Ina!" Ang kanyang sigaw ay umalingaw-ngaw sa malawak na sala. Lumabas si Doña Consolacion mula sa kanyang silid-aklatan. Kalmado, may hawak na tasa ng tsaa na para bang walang nangyari. "Dante, anak, ano't napasugod ka? At bakit ka sumisigaw? Huwag na tayong magkunwari." Sigaw ni Dante. Iwinawas-iwas ang kanyang telepono na nagpapakita ng kopya ng utos. "Alam kong may kinalaman ka rito. Mindanao? Talaga, inay? Ipapahamak mo ang ina ng mga apo mo para lang sa pride mo?" "Ginagawa ko ito para sa'yo, Dante." Sagot ng Donya. Ang kanyang boses ay tumaas na rin. "Para ilayo ka sa kahihiyan na dulot ng babaeng yan. Para bumalik ka sa dati, sa kung sino ka dapat." "Kung sino ako?" Tumawa si Dante nang walang saya.
Isang duwag, isang sunod-sunuran sa'yo. Ayoko nang maging ganun, inay. Tapos na ko. Wala kang alam, Dante. Pinoprotektahan lang kita. Pinoprotektahan o kinokontrol? Ganti ni Dante. Sinira mo ang buhay ko 5 taon na. Ang nakalipas. Hindi ko hahayaan na nasirain mo rin ang buhay ng mga anak ko. Huminga ng malalim si Doña Consolacion. Ang kanyang mga mata ay nanlalamig na parang yelo. Itinabi niya ang kanyang tasa at humarap sa kanyang anak, hindi na bilang isang ina, kundi bilang isang kalaban. Kung ganoon, mamili ka, Dante. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit ang bawat salita ay may bigat ng isang hatol. Kalimutan mo ang babaeng iyan at ang kanyang mga anak, at lahat ng ito, ang kumpanya, ang yaman, ang kapangyarihan, ay mananatiling sa'yo. Itutuwid natin ang lahat. Humakbang siya palapit. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanya, hinihintay ang kanyang sagot. O, pagpapatuloy niya, ipagpatuloy mo ang kahibangan na ito at ituring mo na lang na wala ka ng ina at wala ka ng pamilya at wala ka ng mamanahin kahit isang sentimo. Ang ultimatum. Ang huling pagsubok. Tinitigan ni Dante ang kanyang ina, ang babaeng nagbigay buhay sa kanya, ngunit siya ring unti-unting pumatay sa kanyang kaluluwa. Nakikita niya sa mga mata nito, hindi ang pagmamahal, kundi ang posesyon. At sa sandaling iyon, alam na niya ang kanyang sagot. Samantala, sa Camp Malaya, sinimulan na ni Captain Alonsina Reyes na iligpit ang kanyang mga gamit. Inilabas niya ang kanyang malaking military duffel bag. Isa-isa niyang inilagay ang kanyang mga uniforme, ang kanyang combat boots, ang kanyang mga medalya. Nang buksan niya ang isang maliit na kahon, nakita niya ang mga drawing na ginawa ni Danum at Sinag. Isang stick figure ng isang babaeng sundalo, may hawak na 2 maliliit na kamay. Doon na siya napahagulgol. Pinulot niya ang drawing at niyakap ito ng mahigpit sa kanyang dibdib. Kailangan niyang sumunod sa utos. Ito ang kanyang sinumpaang tungkulin. Ngunit ang pagiging ina, paano niya iiwanan ang tungkuling iyon? Ang katahimikan sa loob ng bungalow ni Alonsina ay mas mabigat pa kaysa sa kahit anong ingay ng digmaan. Nakaupo siya sa sahig, sa tabi ng kanyang halos puno ng duffel bag. Ang mga luha niya ay tuyo na, napalitan ng isang blangkong pakiramdam ng pagkatalo. Alam niyang kailangan niyang sabihin sa mga bata. Ito na marahil ang pinakamahirap na misyon na kailangan niyang harapin. Tinawag niya sina Danum at Sinag sa sala. Umupo sila sa kanyang harapan sa isang maliit na sofa. Ang kanilang mga mata ay puno ng pag-usisa. Hindi alam ang bigat ng balitang naghihintay. Mga anak, simula niya, pilit na pinapatatag ang kanyang boses. May misyon si Mama. Saan po, Mama? Tanong ni Sinag. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag. Isasama mo po kami. Umiling si Alonsina at ang simpleng galaw na yon ay parang isang kutsilyo sa kanyang puso. Hindi, anak. Malayo ang pupuntahan ni Mama. At matagal bago ako makabalik. Nawala ang nangiti sa mukha ng kambal. Gaano po katagal? Mahinang tanong ni Danum. Hindi ko pa alam, nak. Sagot ni Alonsina, iniiwasan ang kanilang mga mata. Pero kailangan ni Mama na umalis. Ito ay tungkulin ko bilang isang sundalo. Pero Mama, paano po kami? Tanong ni Sinag. Ang kanyang boses ay nagsisimula ng manginig. Sino po ang mag-aalaga sa amin? Si Ate Ginhawa. Pero ikaw po ang mamamahamin. Sigaw ni Sinag. At ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Si Danum naman ay tahimik lang na yumuko. Ang kanyang maliliit na balikat ay nanginginig. Hindi na nakatiis si Alonsina. Niyakap niya sila ng mahigpit. Babalik si Mama. Pangako, babalik ako. Bulong niya.
Kahit na siya mismo ay hindi sigurado kung kailan, maya-maya may kumatok sa pinto. Si Dante. Nang makita niya ang eksena sa loob, ang umiiyak na mga bata, ang nakaimpaking gamit, ang bagsak na anyo ni Alonsina, alam na niyang totoo ang lahat. "Sina," sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng sakit. "Huwag kang umalis. Pakiusap. Aayusin ko to." Tumingin sa kanya si Alonsina. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. "Paano, Dante? Paano mo aayusin? Lalabanan mo ba ang buong sandatahang lakas? Utos ito. At bilang sundalo, kailangan kong sumunod. Pero hindi ito basta utos. Ito ay gawa ng ina ko. Kasalanan ko to." "Oo, kasalanan mo ito," sagot ni Alonsina. At sa unang pagkakataon, narinig ni Dante ang pait sa kanyang boses. "Kasalanan mo ito dahil sa loob ng 5 taon, hinayaan mong mangyari ang lahat ng ito. Hinayaan mong kontrolin ka niya. At ngayon, nadamay ang mga anak ko." Lumapit si Dante, desperado. "Kaya nga, hayaan mo akong itama ito ngayon. Huwag kang sumuko, Sina. Huwag mo kaming iwan." Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Alonsina. "Iwan? Dante, hindi ako ang nang-iwan. At ito," itinuro niya ang kanyang unipormeng nakatiklop sa ibabaw ng bag, "ay ang tungkulin ko. Isang bagay na hindi mo kailanman maiintindihan." Ang mga salitang yon ay tumama kay Dante ng mas malakas pa kaysa sa isang sampal. Tama siya. Ano nga ba ang alam niya sa tungkulin? Sa sakripisyo. Ang buong buhay niya ay tungkol sa pag-iwas dito. "Aalis ako bukas ng umaga," sabi ni Alonsina. Tinatapos ang usapan. "Kung gusto mong magpaalam sa mga bata, gawin mo na ngayon." Tumalikod na siya at pumasok sa kanyang silid. Iniwan si Dante na nakatayo sa sala, kasama ang 2 batang umiiyak. Lumuhod si Dante sa harap ni Danum at Sinag. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ano ang sasabihin ng isang ama na ngayon palang natututong magmahal sa mga anak na malapit ng iwan ng kanilang ina? Hinawakan niya ang kanilang mga kamay. "Mga anak, huwag kayong mag-alala. Gagawin ko ang lahat. Lahat. Para bumalik agad si mama niyo." Pero kahit sa sarili niyang pandinig, ang mga salita niya ay hungkag at walang katiyakan. Umalis si Dante sa Camp Malaya ng gabing iyon na parang isang kaluluwang nawawala. Ang bigat sa kanyang dibdib ay halos hindi niya makaya. Ito na. Ito na ang kabayaran sa lahat ng kanyang kaduwagan. Dahil sa kanyang kahinaan, ang babaeng minsan niyang sinaktan ay masasaktan muli. At ang mga anak na ngayon pa lang niya natututunan mahalin ay mawawalay sa kanilang ilaw. Habang nagmamaneho siya palayo, tumingin siya sa salamin. Ang dating confident na Dante Makiling ay wala na. Ang nakatingin pabalik sa kanya ay isang estranghero na may mga matang puno ng kawalan ng pag-asa. Huminto siya sa gilid ng kalsada at sumigaw. Isang sigaw ng galit, ng pagsisisi ng absolutong pagkatalo. Nawala na ang lahat. O baka naman, kapag nawala na ang lahat, doon ka palang malayang gawin ang tama. Isang ideya ang biglang nabuo sa kanyang isipan. Isang ideya na nakakatakot, radikal, at marahil ay sisira sa kanya ng tuluyan. Ngunit ito na lang ang natitira niyang pag-asa. Tumingin siya sa direksyon ng mansyon ng kanyang pamilya, ang simbolo ng lahat ng yaman at kapangyarihan na kinagisnan niya. At sa isang boses na puno ng bagong determinasyon, bumulong siya sa dilim. Tapos na. Kinabukasan, ang business world ng Pilipinas ay nagising sa isang balitang yumanig sa pundasyon ng corporate elite. Hindi ito nangyari sa isang madilim na silid o sa isang lihim na kasunduan. Nangyari ito sa harap ng buong mundo. Nagpatawag si Dante Makiling ng isang biglaang press conference sa lobby ng Makiling Tower, ang gusaling nagsisilbing simbolo ng kapangyarihan ng kanyang pamilya.
Pagpasok niya sa silid na puno ng mga reporter at kumikinang na mga ilaw ng kamera, ibang Dante ang kanilang nakita. Wala na ang aroganteng nangiti at ang mamahaling Italian suit. Ang suot niya ay isang simpleng polo shirt at slacks. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang kanyang mga mata ay may bigat ng isang taong dumaan sa apoy. Ngunit meron ding liwanag ng isang bagong determinasyon. Magandang umaga sa inyong lahat. Simula niya, ang kanyang boses ay kalmado at malinaw. Umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Salamat sa pagdalo, sa maikling paunawa. Huminga siya ng malalim. Pinatawag ko kayo ngayon para i-anunsyo ang isang bagay na magbabago sa kinabukasan ng Makiling Group of Companies. Simula sa araw na ito, formal na akong nagbibitiw bilang Chief Operating Officer. At higit pa roon, formal ko na ring tinatalikuran ang lahat ng aking karapatan bilang tagapagmana ng yaman at pangalan ng pamilya, Makiling. Isang kolektibong paghinga ang narinig mula sa mga reporter. Nagkagulo sila, nagsimulang magtanong ng sabay-sabay. Ngunit itinaas ni Dante ang kanyang kamay at sa isang iglap, tumahimik silang lahat. Alam ko na marami kayong tanong, pagpapatuloy niya. At sasagutin ko ang pinakamahalaga sa lahat. Bakit? Naglakad siya palapit sa podium. Hindi na nagtatago sa likod ng mga abogado o tagapagsalita. Sa loob ng maraming taon, namuhay ako sa ilalim ng anino ng aking pangalan. Namuhay ako para sa pera, para sa kapangyarihan, para sa inaasahan ng iba. At sa prosesong yon, nakagawa ako ng mga pagkakamali. Mga malalaking pagkakamali na sumira sa buhay ng mga taong mahalaga sa akin. Tumingin siya ng diretso sa isang kamera na para bang may isang partikular na taong nais niyang kausapin. May isang babae, isang kapitan, ng hukbong sandatahan ng Pilipinas na minsan kong tinalikuran dahil sa takot at kahinaan. May 2 akong anak, kambal, na 5 taon kong hindi nakilala. At ngayon, dahil sa pag-abuso sa kapangyarihan at impluwensya, ang ina ng aking mga anak ay inililipat sa isang mapanganib na lugar, malayo sa kanila. Isang desisyon na minanipula para lang paghiwalayin kami. Muling nagkagulo ang mga reporter. Ito ay isang eskandalong higit pa sa negosyo. Ito ay isang laro ng kapangyarihan na isinagawa ng sarili kong ina, si Doña Consolacion Valderrama, sa pamamagitan ng kanyang mga koneksyon. Diretsahang sabi ni Dante, inilalabas ang mga dokumento at ebidensya na nagpapatunay sa kanyang mga sinasabi. Sa loob ng mansyon, nanlalaki ang mga matang pinapanood ni Doña Consolacion ang kanyang anak sa malaking screen ng telebisyon. Nabitawan niya ang hawak na tasa. Ang kanyang mukha ay napuno ng di makapaniwalang galit. Ang sarili niyang anak ay sinisira siya sa harap ng buong mundo. Hindi ko nahahayaan pa na ang pangalan at yaman ng pamilyang ito ay magamit para manakit ng mga inosenteng tao. Matatag na sabi ni Dante. Ang pera ay nababalik. Ang mga gusali ay maaaring itayo muli. Ngunit ang nasirang pamilya at ang nawalang panahon, hindi na. Inilapag niya ang isang huling dokumento sa podium. Ang lahat ng personal na ari-arian na nakapangalan sa akin ay ililipat sa isang trust fund para sa pag-aaral at kinabukasan ng aking mga anak, Danum at Sina Greyes. Pagkatapos ay tumingin siyang muli sa kamera at sa pagkakataong ito, ang kanyang mga mata ay lumambot. Ang kanyang boses ay hindi na para sa mga reporter, kundi para na lang sa iisang babae. Ginagawa ko ito hindi para maging isang bayani. Ginagawa ko ito para sa wakas ay maging isang ama. Tumalikod na si Dante at naglakad palayo. Hindi na pinansin ang kaguluhan ng mga tanong at ang flash ng mga kamera. Habang naglalakad siya palabas ng gusali na dati niyang tinawag na kanyang kaharian, wala siyang naramdamang panghihinayang. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niyang siya ay tunay na malaya. Sa Camp Malaya,
Si Alonsina, na naka-full battle gear na at handa nang sumakay sa military truck na maghahatid sa kanya sa airport, ay napahinto. Ang lahat ng sundalo sa paligid niya ay nakatutok sa isang maliit na telebisyon sa loob ng guardhouse. Narinig niya ang boses ni Dante, nakita niya ang kanyang mukha, napanood niya ang bawat segundo ng kanyang pagsasakripisyo. Naramdaman niyang may kumawalang mainit na likido sa kanyang mga mata. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Pagkagulat, paghanga, pag-ibig. Biglang tumunog ang kanyang telepono, isang numero mula sa opisina ng kanyang commanding officer. Kinakabahan niya itong sinagot. Captain Reyes, speaking. Captain, sabi ng boses sa kabilang linya, may bagong utos mula sa General Headquarters. Dahil sa mga bagong impormasyon at sa kasalukuyang investigasyon ukol sa posibleng undue influence, ang iyong reassignment order sa Mindanao ay sinuspinde indefinitely. Napatingin si Alonsina sa papalayong military truck. Pagkatapos ay sa telebisyon kung saan naglalakad palayo si Dante. Nanatili siya. At si Dante ay isinuko ang lahat. Ang resulta ng press conference ni Dante ay mabilis at malawak na parang isang tsunami na humampas sa social at business circles. Ang pangalan ng mga makiling na dati simbolo ng karangalan ay naging simbolo ng iskandalo. Si Doña Consolacion Valderrama ay nawala sa mata ng publiko. Ang kanyang kapangyarihan ay gumuho kasama ng kanyang reputasyon. Ang investigasyon sa militar ay nagpatuloy na nagresulta sa sapilitang pagre-retiro ng general na kaibigan niya. Naabsuelto si Alonsina, ang kanyang pangalan ay nalinis at ang kanyang serbisyo ay nanatiling buo at walang bahid. Ang banta sa kanyang karera ay nawala na. Isang linggo pagkatapos ng lahat ng kaguluhan, isang lalaki ang naglalakad papasok sa tarangkahan ng Camp Malaya. Hindi na siya pinigilan ng mga gwardiya. Sa halip, binigyan pa siya ng mga ito ng isang magalang na tango. Ibang-iba na si Dante. Wala na ang mamahaling kotse. Nag-commute lang siya papunta roon. Ang kanyang damit ay simple. Ang dating yabang sa kanyang tindig ay napalitan ng isang simpleng kapakumbabaan. Para siyang isang taong naglalakbay na walang dalang bagahe. Natagpuan niya si Alonsina na nag-iisa, nakaupo sa isang bench malapit sa field kung saan nahulog si Danum. Pinapanood nito ang paglubog ng araw. Tumayo si Dante ilang metro mula sa kanya, hindi sigurado kung paano magsisimula. "Sina?" sabi niya sa wakas. Lumingon si Alonsina. Tinitigan niya si Dante mula ulo hanggang paa. "Dante? Kumusta ka?" tanong niya. "Ayos lang," sagot ni Alonsina. "Ikaw?" Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Dante. Mas maayos kaysa dati, mas magaan. Nagkaroon ng katahimikan sa pagitan nila, ngunit hindi ito ang dating katahimikan na puno ng tensyon at sakit. Ito ay isang katahimikang komportable, isang espasyo para sa mga bagay na hindi kailangang sabihin. "Salamat," basag ni Alonsina sa katahimikan. "Para saan?" "Sa ginawa mo," sabi niya. "Iniligtas mo ang karera ko. Iniligtas mo kami." Umiling si Dante. "Hindi, Sina. Iniligtas ko ang sarili ko. Mula sa pagiging ang taong ayaw ko na." Lumapit siya at umupo sa kabilang dulo ng bench, nagpapanatili ng isang magalang na distansya. "Hindi ako naparito para humingi ng tawad," sabi ni Dante. Tinitingnan ang kanyang mga kamay. "Dahil alam kong walang salitang sapat para sa 5 taon, hindi rin ako naparito para hilingin na bumalik ka sa akin." Tumingin siya kay Alonsina. Ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad. "Naparito ako para humingi ng isang bagay na mas mahirap." "Ano yon?" "Isang pagkakataon," sabi niya. "Isang pagkakataon na maging isang ama sa mga anak ko. Hayaan mo akong maging bahagi ng buhay nila. Kahit sa pinakasimpleng paraan, hayaan mo akong sunduin sila sa eskwela. Tulungan sila sa kanilang homework, panoorin silang lumaki. Hayaan mo akong bumawi.
hindi para sa'yo, kundi para sa kanila. Tinitigan siya ni Alonsina ng matagal. Nakita niya sa kanyang mga mata ang pagbabago. Wala na ang anino ng kasinungalingan. Wala na ang takot. Ang kaharap niya ngayon ay ang totoong Dante. Isang taong nagkamali, ngunit handang harapin ang resulta nito. Tumayo si Alonsina. Halika! Naglakad siya at sumunod si Dante. Dinala niya ito hindi sa kanyang opisina, kundi sa kanilang maliit na bungalow. Ito ang unang pagkakataon na makakapasok si Dante sa tahanan ni Alonsina. Pagbukas ng pinto, isang masayang sigawan ang sumalubong sa kanila. Mama! Tumakbo sina Danum at Sinag papalapit. Ngunit napahinto sila nang makita ang lalaking kasama ng kanilang ina. Ngumiti si Alonsina. Mga anak, may bisita tayo. Lumuhod si Dante sa harap ng kambal. Hi Danum! Hi Sinag! Nagkatinginan ang dalawang bata. Pagkatapos ay tumingin kay Alonsina na para bang humihingi ng pahintulot. Dahan-dahang tumango si Alonsina. Iyon lang ang kailangan nila. May bago po akong drawing, sabi ni Danum. Sabay takbo papasok para kunin ito. Tingnan mo po yung nakuha kong star sa school. Sabi naman ni Sinag, ipinapakita ang kanyang kamay. Pinalibutan nila si Dante. Sabik na ibahagi ang kanilang munting mundo. At sa gitna ng lahat ng iyon, naupo si Dante sa sahig, nakikipaglaro, nakikipagtawanan. Mula sa may pintuan ng kusina, pinanood sila ni Alonsina. Isang maliit at halos hindi mahahalata na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang pagpapatawad ay hindi isang salita na binibigkas. Minsan, ito ay isang pinto na dahan-dahang binubuksan. Nang gabing iyon, habang naghahanda ng umalis si Dante, sinamahan siya ng mga bata hanggang sa gate. Babalik ka po ba? Tanong ni Danum. Opo, sagot ni Dante. Babalik ako. Araw-araw, kung papayag ang mama niyo. Tumingin silang lahat kay Alonsina na nakatayo sa may pinto ng kanilang bahay. Pagkatapos, ang tanong na nagbigay ng pag-asa sa lahat ay nagmula kay Sinag. Ang kanyang boses ay maliit ngunit malinaw sa ilalim ng mga bituin. Papa, babalik ka bukas? Lumipas ang ilang buwan. Ang dating tensyon ay napalitan ng isang komportableng routine. Ang dating mga sugat ay unti-unting naghilom, nag-iwan ng mga pilat na nagsisilbing paalala ng mga aral na kanilang natutunan. Wala ng Hacienda de Silvana na puno ng pait. Wala ng Camp Malaya na nagsisilbing pader. Ang kanilang mundo ngayon ay isang lugar na sila mismo ang gumagawa. Isang maaraw na Sabado ng hapon. Ang tanawin ay simple, isang pampublikong beach sa Batangas. Ang buhangin ay hindi kasing puti ng sa mga mamahaling resort at ang mga tao ay marami, ngunit ang saya ay totoo. Sa tabi ng dagat, abala ang tatlong lalaki sa paggawa ng isang kastilyong buhangin. Si Dante, na nakasuot lang ng simpleng shorts at t-shirt, ay seryosong naglalagay ng mga tore. Sina Danum at Sinag naman, ang kanyang mga tapat na inhinyero, naghahakot ng buhangin gamit ang kanilang maliliit na timba. Papa, mas mataas dapat yung tower dito, mungkahi ni Sinag. Kailangan din po ng moat para hindi mapasok ng mga kalaban, seryosong sabi ni Danum. Masusunod mga boss, nakangiting sagot ni Dante. Maya-maya, isang malakas na alon ang biglang humampas. Winasak ang kalahati ng kanilang obra maestra at binasa silang lahat. Sa halip na malungkot, isang malakas na tawanan ang umalingaw-ngaw mula sa kanilang tatlo. Naghabulan sila sa tabi ng tubig, nagbasaan, mga batang muli. Ilang metro mula sa kanila, sa ilalim ng lilim ng isang payong, nakaupo si Alonsina sa isang banig. Wala na ang kanyang uniforme. Nakasuot lang siya ng simpleng summer dress. Ang kanyang buhok ay hinahayaan lang na tangayin ng hangin. Sa kanyang kandungan, isang libro ang nakabukas, ngunit ang kanyang mga mata
ay hindi sa mga salita, nakatuon. Nakatuon ito sa tatlong pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. Pinapanood niya kung paano buhatin ni Dante si Sinag para hindi ito maabot ng alon. Pinapanood niya kung paano nito ginulo ang buhok ni Danum. Nakikita niya ang kislap sa mga mata ng kanyang mga anak. Isang kislap na hindi niya pa nakikita dati. Isang kislap ng kabuuan. Lumapit si Dante sa kanya. Basang-basa ngunit may pinakamalaking nangiti sa kanyang labi. Iniabot nito sa kanya ang isang bote ng tubig. Mukhang pagod na ang mga sundalo mo, Captain. Biro niya. Mukhang kailangan na yata ng reinforcement. Nakangiting ganti ni Alonsina. Naupo si Dante sa tabi niya. Hindi masyadong malapit. Ngunit sapat lang para maramdaman niya ang kanyang presensya. Magkasama nilang pinanood ang mga bata na ngayon ay abala na sa pagpulot ng mga kabibe. Nakatanggap ako ng trabaho, sabi ni Dante. Binabasag ang katahimikan. Talaga? Oo, assistant manager sa isang maliit na logistics company. Sabi niya, may halong pagmamalaki. Hindi ito kasing laki ng dati, pero akin to. Pinaghirapan ko. Tumingin sa kanya si Alonsina. Masaya ako para sa'yo, Dante. Salamat, Sina. Sagot niya. Naglakad-lakad sila sa tabi ng dagat. Ang kanilang mga paa ay nilalaro ng mga umaatras na alon. Ang palubog na araw ay nagpinta sa kalangitan ng kulay kahelat rosas. Hindi nila pinag-usapan ang nakaraan. Hindi rin nila pinag-usapan ang hinaharap. Ang tanging mahalaga ay ang ngayon. Ang bawat butil ng buhangin, ang bawat hampas ng alon, ang bawat tibok ng kanilang mga pusong natutong maghilom. Nang papalubog na ng tuluyan ng araw, ang mga anino nilang apat ay humaba sa dalampasigan. Sa unang pagkakataon, ang apat na anino ay magkakasama, magkakadikit, bumubuo ng isang larawan ng isang pamilya. Huminto si Dante sa paglalakad at humarap kay Alonsina. Ang huling sinag ng araw ay tumama sa kanyang mukha at nakita ni Alonsina ang isang bakas ng kaba at pag-asa sa kanyang mga mata. Sina? Sabi niya. Ang kanyang boses ay seryoso ngunit malambing. Pwede ba tayong magsimula ulit? Naghintay si Alonsina. Inaasahan ang mga salitang kasunod. Bilang magkaibigan, paglilinaw ni Dante. Bilang mga magulang sa dalawang pinakamagagaling na bata sa mundo. Para sa kanila. Hindi agad sumagot si Alonsina. Ibinaling niya ang kanyang tingin sa dagat. Sa walang hanggang abot-tanaw kung saan nagtatagpo ang langit at tubig. Isang maliit na ngiti ang dahan-dahang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngingiting puno ng kapayapaan, pagtanggap, at walang katapusang pag-asa. Hindi na kailangan ng mga salita. Ang kanilang bagong simula ay nagsimula na. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa ranggo o yaman, kundi sa kakayahang bumangon mula sa pagkakamali at magpatawad. Ipinakita sa atin ni na Alonsina at Dante na ang pagpapatawad ay hindi paglimot sa nakaraan, kundi isang pangako na hindi nahahayaang sirain nito ang hinaharap. At higit sa lahat, ipinakita nito na ang pinakadakilang sakripisyo at pag-ibig ay matatagpuan sa puso ng isang magulang na handang isuko ang lahat para sa kapakanan ng kanyang mga anak. Maraming pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa kwento ni na Alonsina, Dante, Danum, at Sinag. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon mula sa kanilang paglalakbay. Ano po ang masasabi ninyo sa ating kwento? Aling bahagi ang pinakagumising sa inyong damdamin? Gusto po naming marinig ang inyong mga saloobin. Pakiiwan lang po ang inyong komento sa ibaba. At kung meron kayong mungkahi para sa susunod nating kwento, huwag po kayong mag-atubiling ipaalam sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel.
Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli,